guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay, Aries, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading ha. Alamin natin yung energy ng person mo, no? Kung ano ang iniisip niya, kung ano ang impression niya sa'yo. And then, pati na rin yung energy mo, alamin natin, ano? So, Aries, kung kailan mo mapapanood ang video ito, ano? Ito ang oras, panahon, nakatadhana na malaman mo ang sagot. Kung meron kang sinet na katanungan, ano, or maaaring dinala ka lang ng simpleng, dinala ka lang ng gabay mo dito para makakuha ka ng hint, ng clue, kung ano ba ang kaganapan ng meron sa buhay mo ngayon, ano. At Aries, ang intention ko, ano, sa paggawa ng video ito, naway mabigyan kayo ng kamalayan. At mahil nyo ang inyong mga puso at isipan, ano, at magkaroon kayo ng pagmamahal sa inyong sarili at sa inyong kapwa rin, ano. Okay, Aries. So, simulan natin, ano. Alamin natin muna ang iyong enerhiya, ano. Kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just keep it. Okay? Just keep it. I mean, just leave it. Kung naka-resonate ka, then take it. Kung meron ka sariling validation, Aries. Ano ba yan? Alis ako ng Alis. Kasi ang mga Hapon, walang R. Kaya pagka nag-English sila ng Aries, nagiging Aries. Tapos pag sinabing I love you, I rub you. Yung L ginagawang R. Okay, pasensya na. Katatapos ko lang ng client ko, Thailander. Ang mga Thailand, kahawig din natin yung mga yan. Okay, Aries, ano ba ang iyong enerhiya sa ngayon na? The medicine wheel. Okay, the medicine wheel. Pero yung mga mukha nila, ay tinan mo yung mga mata, grabe, mukhang mapungay eh. Eto mukhang kabado. May pag-aalala ka dito, ano. Uh-oh. The Staff. Boss ka ba? The Staff. The Rainmaker. Rainmaker. The Vision of Quest. The Vision of Quest. The Rainmaker. Talaga meron kang pag-aalala dito, ano. Siguro palagi kang umiiyak. Palagi ba? Ha, Aries? Umiiyak ka ba, Aries? Yung iba siguro sa inyo dito, ano, karera nyo. Inaalala nyo. Kasi nakalagay staff, ano. Malamang empleyado ka, ano. So, inaalala mo siguro yung future mo dito, ano. Pasensya na ang ingay ng eroplano. Minsan kasi pagka maraming eroplano sa base dito dumadaan, parang ito yung route nila eh. Pasensya na ha kung nadadabing yung yung eroplano. May pag-aalala ka sa career mo dito, ano. Meron siguro sa inyong Aries na naghahanap kayo ng mapupuhunan. Mamumuhunan siguro kayo kasi nakakita ko dito negosyo, ano. So meron kang vision dito eh, ano. Kaya sabi ko dito, mukhang nag-aalala, mukhang nakakatakot, mukhang kabado ka dito eh. Kabado ka na kung ano mangyayari sa career mo, sa negosyo mo, or kabado ka dahil meron kang gustong pasuking negosyo, business, ganyan, ano. At yung iba sa inyo, nakakita ko, kuripot kayo dito. Talagang mahigpit ang hawak ng pera sa inyong palad, ano. So, hihirapan kayong buksan yung pitaka nyo. Kasi nga, malamang, kasi ang laki ng pera dito, ano. Malamang na yung bilog ang nakakita ko. So, malamang na nagtitipid ka dito, Aries. Hindi lahat, ano, yung iba sa inyo. Dahil nga, may kailangan kang laanan ng pera. Baka yung iba sa inyo, negosyo. Yung iba sa inyo,
Hindi ko alam. Kayo nang mag-adjust dyan. Pero meron kang paglalaanan dito eh. Kaya medyo nagiging nagiging mahigpit ka sa pera, sa paghawak ng pera, nagiging tight ka rin sa pera dito, nakakita ko. Pero yung pagiging matipid mo, pagiging kuripot mo, meron ka kasing paglalaanan. Yung iba sa inyo, malamang na nawalan kayo ng trabaho, The medicine wheel, the rainmaker. Malamang na nawalan kayo ng trabaho. Kaya, nag-aapura ka maghanap ng panibago. Hindi mo alam kung saan ka mag-a-apply, kung ano ba a-applyan mo. Ganon. Nakakita ko dito na parang nag-aapura ka eh. Parang nagmamadali ka dito, Kaya mukhang no time ka na dito sa relationship, yung iba sa inyo, ha? Or no time ka nang mag-entertain ng mga manliligaw o yung mga palandilandi, yung gano'n. Hindi ko alam kung anong gender mo, ha, Aris, ha? Yung mga makipagharutan ba sa tao, sa kaibigan mo, or maghanap ng makakarelasyon, tingin ko, wala doon ang vision mo. Kasi ang vision mo ay nasa trabaho. O yung iba sa inyo, may trabaho kayo, pero busy. Nakafocus lang kayo dahil meron kayong goal, meron kayong nakakitang future vision nyo na doon lang kayo talaga nagpo-focus. May plano kayo dito eh. Aris? So, ayaw mong ma-disturb. Kaya malamang na ayaw mong makapagrelasyon muna ngayon. Not ready ka pa. Iba siguro, inisip mo, gastos lang yan, ganyan. Sakit sa ulo lang yan, yung mga ganyang iniisip mo, no? So, hindi lahat, At malamang yung iba sa inyo, no? Kung ikaw ang Aries na merong karelasyon ngayon, may kasama ka ngayon, may partner, o kaya baka itong partner mo, hindi pa kayo hiwalay, Tingin ko sa'yo, hinahayaan mo na lang yung parang dito. Hinahayaan mo na lang yung sama ng loob mo, yung ganyan, Yung kung meron ka mang hinanakit sa person mo, hinahayaan na lang yun para makapag-move forward ka, makapag-focus ka, or pareho kayo ng person mo, para makapag-move forward nga kayo dito. So, dito nakakita ko na hinahayaan mo lang. Okay. So, hindi ka masyado nagpapa-apekto sa madaling salita, Kung ayaw mo dito, ayaw mo kasi ng gulo. Ayaw mong madidisturb yung, meron ka kasing busy kung sa busy, pero meron kang gustong, ayaw mong ma-disturb talaga dito. Yan ang nakakita ko. So, alamin naman natin yung energy ng person mo. Ano ba ang impression niya? Halimbawa, kung single siya na nag-meet kayo, or kahit na hindi kayo na first time nag-meet, paano ba iniisip niya? Alamin natin. Diligence. Tingin niya pala sa'yo, diligence ka. Abundance. And then, openness. Success. Okay, sa mga barahan natin dito, meron siyang meron siyang kalayaan. Kasi tingnan mo naman yung ibon, lumilipad sa himpapawid. Ang lalim, himpapawid, flying high siya. Nanumbalik na kasi yung kanyang control dito. Kung dati, puno siya ng las. Ito success ang nakalagay, pero tingnan mo naman maitim yung baraha, pati itong jaguar na to. Pati rin dito maitim yung moon, di ba? Nakalagay sa openness.
So kung dati, puno siya ng mga obsession or yung meron siyang ugali na selfish, nakakita ko sa mga barahang ito, nagkaroon na siya ng nakokontrol niya na yon. Yung kung ano man yung negatibong nararamdaman niya, yung mga kaganapan sa everyday life niya, meron na siyang self-awareness. Openness ang nakalagay dito. So, dito ko nakakita na tinatanggap niya yun. Kung ano man yung ugali ang meron siya, kung ano man yung pagkakamali ang meron siya, yung bad habit niya. Nagkaroon na kasi siya ng self-awareness. So, tanggap niya. Tanggap niya sa sarili niya. Na tingin ko naman malamang na pinutol niya yun. Pinutol niya ang lahat ng nagdudulot sa kanya ng pagkagumon. Ayun. At yung mga poor habits niya, Kaya naandito na yung abundance, yung bulaklak, 'di ba? Hindi natin makuha. Kung titingnan mo yung bulaklak, 'di ba? Maganda. So, nagkaroon na siya ng self-realization dito. Baka nag-mature, mukhang may naisip siya na, kailangan ko talagang magbago. Parang iba ata itong, yung mga ginawa ko nung past. Mukhang mga mali ata yung ko. So, ganyan na nakakita akong, ano ba to? Parang, sorry ha, pinalitan ko kasi yung tablecloth ko. Parang umaangat yung matigas kasi yung tela. Pasensya na ha. Kung hindi naman makintabang ating baraha ngayon. So, ganyan lang siya. Okay, so, meron siyang ganyan And, yung iba sa inyo meron pa ako nakakitang Kaya lang, pasensya na ha, pag meron tayong, kasi dito ko nakakita ang black color, additional baraha lang, just to confirm lang. Kasi minsan, kailangan ko ng confirmation. Tama, hindi ako nagkamali talaga. Sabi ko, ano ba talagang merong third party involved dito, Kasi dito ko nakakita ang black Pero, naging involved dito ang third party. Kaya malamang yung iba sa inyong Aries, naghiwalay kayo. Kaya yung mga pagkakamali nito, after na nagkahiwalay kayo, napaisip siya, nag-iisip. Okay, napaisip, nag-iisip, nag-reflect. Then, ang kinalabasan, nagkaroon siya ng reflection dito. Okay? May na-realize siya Kaya mukhang, 'di ba ang moon, 'di ba? Maliwanag sa gabi yan, nagre-reflect yan. Nagkaroon na siya ng kaliwanagan dito sa kabila ng kadiliman. Mukhang nag-reflect ito. In-isolate niya siguro yung sarili niya. Kasi tingnan mo naman, mukhang wala talagang tao sa place na to, So, in-isolate niya ang sarili niya. Ito, tingnan mo, mag-isa lang. Ito rin, nakakita ko rin, mukhang mag-isa rin lang siya rito, Wala siyang barkada, Isang ibon lang tong nasa ere. So, meaning, wala siyang, talaga in-isolate niya ang sarili niya, nag-reflect siya, and then, nilayo niya muna ang sarili niya sa mga friend niya, sa mga tao, sa lahat ng kaganapan sa everyday life. Yung iba sa inyo siguro hindi na talagang totaling gumigimik or nakikipagharutan sa ibang tao kasi nga meron siyang na-realize dito. Meron siyang tingin ko na rin sa kanya ng universe to, para meron siyang ito na yung timing niya siguro, divine timing. Kaya kailangan niyang mag-reflect, kailangan niyang i-isolate ang sarili niya para magkaroon siya ng self-realization. Pero hindi ko naman sinasabi na magiging spiritual awaken itong taong to. Pero meron talaga yung sa punto ng buhay natin, kahit hindi mo hilingin, talagang darating at darating yan. Okay? At lahat po tayo may gabay. Malamang na yung gabay mo ang nagparamdam sa kanya, itong person mo, hindi sa'yo. I'm sorry, Aries. So, kaya ito ang nangyari sa kanya. Dumating na siya sa punto ng self-realization at self-reflection. Ayan. Ina-isolate niya na ang sarili niya ngayon. Kung ikaw naman ang Aries, na on a relationship,
kayo ng person na to, no? Meron din akong ibang validation dito sa barahang ito, no? So, malamang na may ine-entertain na iba itong person mo, ano? Kapag wala ka. Nag-aano siya dito. Ayan. Kasi nga, may pagkaano to, boring siguro to, ano, pag wala ka. For example, kapag busy ka sa work mo, or kung saan ka man busy, ano, tapos meron yung time na kinukontak ka niya, hindi ka niya makontak, at wala kang time para sa kanya, no? At naghahanap siya ng iba. Kaya lumilipad ng mataas, eto, naghahanap. Kung titingnan mo yung itsura niya rito, ayan, binibigyan niya ng laya ang sarili niya. Kasi wala ka eh. Meron yung, ano ba yung kasabihan, ano ba yung, when the cat is away, the rat will play, yung ganon, di ba? Meron ganon, sorry nakalimutan ko. So, ganito ang nangyayari sa kanya. Pag wala ka, hindi mo siya nababantayan, o hindi mo siya nabibigyan ng oras, ni-spread niya yung wings niya. Ganyan siya. Malamang na umi-extra siya. Or, kung hindi itong mismong person mo, ano, merong ibang third party dito, ano, mari siguro, pwede rin trabaho, ano, pero mas nakakita ko dito kasi bulaklak, flower. So, may ibang tao na gustong, eto kasi ang combination niyan, ano. So, merong ibang tao na gustong pumasok sa inyong relasyon, Aries, ano, at buwagin ang inyong samahan, ano. Yan isa pang validation ko dito, ano. Kaya gusto niyang umextra sa inyong relationship, gusto niyang makihati. At itong third party na to, more on gusto niyang paghiwalayin kayo. Kasi nga meron tayong the rainmaker, ano. So gusto niyang buwagin ang inyong samahan. Aries, matanong lang kita, ano. Hindi mo naman ako masasagot, pero mag-leave ka na lang ng comment sa video ito, ano. Hindi mo ba napapansin na itong person mo, wala na yung dati niyang effort? Hindi mo siya naano ng ganun? Kasi yan ang nakikita ko sa mga baraha, no. Parang merong ganun siya. Hindi lahat, hindi lahat. Maigi kung, halimbawa ikaw yung Aries na, ay oo ma'am, ganyan. Tingnan mo na lang. Suriin mo na lang itong person mo. Baka meron siyang ganun, ano. Parang meron ka nahahalata na hindi mo lang masyado binibigyan ng pansin, ano. Kasi nga, siguro busy ka so kung ano man yun, ano. Baka sa business, sa negosyo nyo, or ano. Hindi ko alam. Or baka mas busy ka sa sarili mo. Focus ka lang sa sarili mo. At hindi mo siya masyado nabibigyan pansin, ano. Yan ang nakikita ko. At maliban pa dyan, Aries, itong person na to, no, eto, kasi yung ibon dito lumilipad, ano. So, binibigyan niya lang talaga ng laya ang kanyang sarili. Okay? Nag-e-enjoy siya, at meron siyang, parang meron siyang magiging kasama na short time lang naman, ano. Malamang yung ganun din ang hinahanap ng person mong ito, no. Hindi naman pang matagalan. Yung iba, talagang short time lang. Kasi gusto niya lang magbigyan ng layaw ang sarili niya, ano. Kaya nakaspread ang kanyang wings. So, meron siyang ganung, tawag dito, enerhiya, no, Aries. Binibigyan niya lang ng laya ang kanyang sarili. Kumbaga yung iba sa inyo, no, yung person nyo, no, hindi talaga siya papasok sa isang relasyon, ano. Kumbaga fling-fling lang, ganun. Baka yung iba sa inyo siguro nag-break up na kayo, no? Nag-break up na kayo dito, ano. Or yung iba sa inyong Aries, nag-cool off. Nag-cool off muna kayo. Ngayon, etong person mo, during ng break up nyo, hindi siya ganoon na super na down. Or yung iba naman, hindi man siya super na down, parang ang tawag dito,
hindi niya kasi matanggap sa sarili niya na kung ano yung kaganapan na nangyayari sa kanya. Kaya ang ginagawa niya, nagfa-fun lang siya, having fun lang siya. At mukhang excited siyang mag-explore. Tingnan mo naman yung ibon, di ba? Nasa himpapawid talaga. So gusto niyang mag-explore. Gusto niyang makita ang buong, ano ba yan? Farm. Ang asyenda. Kung titingnan mo. So gusto niya lang magganon. Kaya yan ang enerhiya niya na nakikita ko sa ating baraha. Kasi kahit sabihin mo no, yung ibang person no, mo, Aries, kahit nasabihin mo nagkaroon siya dito ng self-realization, syempre, hindi ganoon kadali matanggal yung poor habit, kung meron siyang pagkagumon sa isang bagay, sa isang, kung anumang bad habit ang meron siya, addiction, hindi ganoon kadaling matanggal, maalis, Which is, sa tingin ko naman, pinipilit niyang mawala yon, pero still ayaw niyang mag-focus sa ganung lang, yung parang tatanggalin niya lahat, yung ganon. Meron pa rin yung person, yung Aries, merong ganung klase siya na gusto pa rin niyang mag-explore at the same time. Hindi lahat, yung iba sa inyo. So, ang impression na nakakita ko dito, iniisip ng person mo, kung ikaw ang Aries na may pag-aalala sa pera, katulad ng sabi ko kanina, pero gusto ko pang urong lang natin ng konti para makita niyo pa, ha? Pasensya na. Kung ikaw ang ang impression kasi ng person mo dito, kasi nga sabi ko nga, mukha nagtitipid ka. Okay. Teka lang, isa pa. Lahat babasahin natin. Tama. Wisdom nga. So, tingin niya sa'yo, nagkukuripot ka dito. Taking risk. Dalawang ibon na ang lumabas sa atin, ha? Dalawang ibon. Wisdom, etong wisdom na, nakikita pa sa screen, etong wisdom natin, nakikita ko dito, sinasabi sa'yo ng person mo, ginagamit mo yung kaalaman mo, yung utak mo, kesa sa puso. Mas utak mo ang ginagamit mo dito. Kaya taking risk ka dito. Pero sinasabi, ito iniisip nito, ito si Aries, may may disiplina to, may disiplina to si Aries. Ayan, kasi may vision ka nga, Aries, So ito ang iniisip ng person mo. Ang galing talaga ni Aries, sasabihin niya. Baka sa susunod na pagkikita nyo, pag meron kayong chance na makapag-usap, ang galing mo, Aries, sasabihin niya sa'yo. Tingin niya sa'yo, Aries, ano ka? Kasi meron ka mga staff siguro. Kung wala ka namang staff, ikaw ay, kasi boss ang nakakita ko dito kay Jaguar. So, maaring, ikaw mismo, Aries, boss ka ng sarili mong company, or kahit wala kang staff, wala kang tauhan, ikaw ang self-employed, kung ganon. Dito rin nakakita ko na malamang na yung ugali mo may pagka-bossy, not in a negative way, in a positive way. Kahit na wala kang tauhan, wala kang mga staff sa pinagtatrabahuhan mo, pero meron kang ganong klaseng enerhiya na nakikita ng person na to, at yun ang sinasabi niya. May pagka-bossy ito si Aries, at mukhang seryoso sa buhay. Kasi nga talagang may plano ka, may vision ka talaga, and yung kung makikita mo tong ibon na to, on the way ka na dun. Kung ano man yung past na kaganapan, wala na yan sa iyo, kasi mas focus ka doon sa plan mo, kung ano man yung plan mo. Talagang seryoso ka. Tsaka tingnan mo naman yung at saka yun din kanina, tingnan mo yung ibon na to, di ba?
Tinan mo, eto mukhang matamlay yung mata niya, pero ito mukhang nininervyos. Eto naman, ayan na. Kung dito, hindi mo pa, kasi nandyan siya, di ba? So, kung dito, medyo nininervyos ka pa, pero hindi dito. Ano ka na? Kumbaga, mabagsik ka na, masungit ka na. Kaya iniisip ng person mo na talagang meron kang malaking responsibilidad at doon ka, at in action ka na. Okay? Kung ano man yung binabalak mo, Aries, etong person mo, sinasabi, ito si Aries talagang nagtitake ng risk, talagang doon siya pupunta sa sa kung ano man ang dreams mo, ano man ang plan mo, talagang meron kang malaking responsibilidad at doon ka talaga, focus ka talaga sa kung ano man ang gusto mong maabot. At malamang nga nagdadalawang isip itong person mo kung dapat ka bang ligawan or dapat bang makipag-ayos sa'yo, or kung dapat bang ipagpatuloy yung inyong samahan, or kung dapat ba siyang magplano sa future nyo. Kasi naisip niya na si Aries mayroon ng sariling plan. Halimbawa, paano ako papasok sa puso ni Aries? Meron ba akong space? Kapag nagplano ako, mapapakinggan ba ni Aries? Ma-appreciate niya ba yung sarili kong dreams, yung sarili kong plan, yung sarili kong vision. So meron siyang ganong klaseng pag-iisip At isa pa, tingin niya talaga sa'yo bossy ka. Kaya iniisip niya talaga na kung okay ba kay Aries? Baka naman ako ang maging tauhan ni Aries. Ako ang maging staff. So, meron siyang ganyang klaseng iniisip sa'yo, Aries, Pero yung iba sa inyo, kung ang samahan nyo ay talagang toxic, Kung talagang toxic, kasi nga, tinan mo, ang didilim ng baraha dito, itong 4 na to, So, kung talagang toxic, Aries, malamang na tatapusin na ng person mo ang samahan nyo. Wala na pa siyang hindi na siya magpapahele-hele pa. Kung hindi man siya direktang magsabi sa'yo ng official na breakup, verbally, baka daanin niya sa text lang, or yung pakikipaghiwalay niya sa inyo, malamang na hindi kanya nakukontakin, masasabi mo siguro, itong taong to, ginost ako, hindi na nagparamdam. Baka yung iba sa inyo ganyan ang gawin ng person na to, Lalo na kung nakilala niyo lang sa internet, magugulat ka. Kamakailan lang, sunod-sunod ang text, biglang nawala. Baka ganun yung iba sa inyo. Then, kung ikaw ang Aries na single, itong person mo, iniisip niya na ready ka nang makipag-mingle, makipag-take ng risk. Ayan. Kaya malamang nagagawa siya ng action dahil nakita niya na, okay na pala si Aries. Parang ready to mingle na talaga siya. Kaya gagawa itong person mo ng action. Okay? Tingin ko naman sa'yo, kasi itong nakakita ko dito, itong person mo, nakakita niya na meron kang positive vibes. Kaya talagang ready ka ng, siguro kung iba sa inyo sa past nyo, nagkaroon kayo ng struggle, Kumbaga dito, move forward ka na. Handa ka ng sumisid. Handa ka ng pumasok sa panibagong pahina ng libro, or handa ka ng sumisid sa ilalim ng dagat. To meet maraming isda. Ayan. Kaya sinasabi, ready to mingle ka na ng baraha. So, itong person mo, ganun ang naisip niya. So, okay. Ma-approach nga si Aries, maligawan nga. Ayan, ganyan ang iniisip ng person mo, Aries. Hindi lahat, take what resonate. Okay? Kaya ang sumatotal na emosyon dito ng person mo, Aries, yung iba sa inyo, malamang lalo na dito, yung iba, meron siyang self-reflection, self-realization, naawa sa sarili to, sa sarili niya. At the same time din kasi nakaramdam siya ng ng konsensya, na guilty feeling ang naramdaman niya dito.
Iniisip niya kasi kung dapat bang ipagpatuloy niya ang relasyon sa iyo o dapat ka ba niyang ligawan, dapat bang sumali siya sa future plan mo, yung ganon. Kung bibigyan mo ba siya ng chance, mga ganyang klaseng enerhiya, iniisip niya, meron itong person na to, no, Aries. So, overall reading to ha, hindi to reading para sa iisang tao lang, okay? Kung naka-resonate ka, then take it ha, Aries. At, eto, no, itong person na to, no, may feeling din siya kasi na kung, parang inisip niya, deserve ba ako ni Aries? Yung ganun. Okay lang ba na, kumbaga, Aries ako to, okay lang ba ako na pumasok sa buhay mo? So, meron siyang ganong klaseng meron akong nakikita ditong negatibo niyang pag-uugali, Oo, may self-awareness nga siya, self-understanding, masasabi natin, pero tingin niya kasi, hindi ka niya mapapantayan. Kung pareho kayong ibon mong may layang lumipad na dito, tingnan mo naman ang environment, di ba? Ang laki. Parehong naka-spread ang wings. Pero ito siya, ang wings niya is parehong level. Pero itong wings na to, pataas, di ba? So, meaning, mataas ang lipad nito kumpara dito. So, ikaw ito, mataas ang lipad mo kumpara sa kanya. Kaya, iniisip niya, deserve ko ba si Aries? Okay lang ba na aligawan ko si Aries? Okay lang ba na maging parte ako ng buhay ni Aries? Tatanggapin ba ako ni Aries? Marami siyang ganong klaseng haka-haka, pag-iisip, Inisip niya rin kung mapapantayan ka niya, masusuklian ka niya, or meron siyang in some point meron siyang mukhang hindi ko ata kayang pantayan or hindi ko ata magagawa yon yung mga ginagawa ni Aries. Kaya yung iba sa inyong Aries na itong person mo malamang na magba-back out ito. Hindi niya na itutuloy kung ano man ang balak niya. Or yung iba sa inyo makikipaghiwalay, Kasi nga may feeling siya na hindi talaga siya mag-work out sa inyong samahan, Yung iba naman, itong person mo, puno ito ng pagsisisi. Kaya, ang iba, ina-isolate ang sarili dahil nga sa mga meron siguro siya nagawang pagkakamali sa'yo, Aries, Kaya, nahiya na siguro to, nakaramdam ng guilty. Kaya ang pinaka-decision niya, sumisid na lang sa ilalim ng dagat. Lumayo sa'yo, magpakalayo-layo. Malamang na yung pagkakamali niya, aaminin niya. Or siguro iba sa inyo, inamin na, Dahil sa mga nagawa niya ganun, ang pinaka-decision niya talaga is lumayo na lang. Or manahimik. Or bigyan ka ng space. Yung ganyan. Inamin niya naman yung pagkakamali niya. Kung hindi niya na verbally nasabi sa'yo, sa loob ng isipan niya, sa loob ng puso niya, inamin niya na yun. Pero, ang pinaka-desisyon niya, lumayo na lang or manahimik na lang. Yung iba sa inyo, tingin ko itong person mo, Aries, hindi makikipag-ayos to Hindi ka babalikan, or hindi ka nakakausapin, hindi ka nakukontakin. Ang nasa isip niya kasi, mas makakabuti siguro kay Aries na mag-separate na lang kami, bigyan ko siya ng space, bigyan ko siya ng laya, bigyan ko siya ng kung ano yung gusto niya, meron siyang future plan, meron siyang sariling vision, so let go ko na lang siguro si Aries. Yung ganyan na iniisip ng ibang person yun, Malamang na nabasa niya rin yung yung enerhiya mo, naramdaman niya rin yung mga kilos mo, yung galaw mo, yung saloobin mo. Kaya tinanggap niya sa sarili niya kung ano man ang magiging desisyon ni Aries. Parang okay na ako doon. Kung ayaw niya makipagbalikan, kung ayaw niya akong tanggapin, okay na ako doon. Yung iba sa inyo, vice versa, So, kayo na ang bahalang mag-adjust dyan, Wala na akong ibang nakakita dito, Kuha pa lang tayo ng additional lang na baraha. At talagang change talaga ang mangyayari. May changes. May changes. Aries, magbabago na ang ang buhay mo talaga.
Talagang ibon talaga. May pakpak ano. Ito dito, agila. Agila siya, di ba? Pero ito ibang klaseng ibon na naman. Ito rin medyo ewan ko kung anong klaseng ibon to. Pero tingnan mo naman talagang ibon talaga dito pa lang Sa simula pa lang agila na, di ba? So talaga meron changes na magaganap dito sa relasyon mo, Aries. So take what resonate. Nabubulol talaga ako. Okay, Aries. So malamang na hanggang dito na lang ang iyong reading. So kung meron ka sariling validation sa baraha, ikaw na mag-validate. Kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Okay? At Aries, maraming salamat sa pag-like, share, comment mo, at sa oras na inilaan mo ha. Aries, good luck na lang. Namaste po. Bye-bye.